Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang po sanang pasalamatan at shoutout sina Idol Arlan Montezemora 6,254, Idol Arturo Parado 9,500, Idol Abdal Mukadito W2D, Idol Jason G9D, Idol Dian Cabo Y5L, Idol Franco Angkay I7X, Idol Yukiro Haritaki, Idol Jesus Del Monte K1N, Idol Sensei Gaming 4,935, at Idol James Malana S3J. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood sa ating channel. Tayo na't simulan na natin ang kwento ng Ice Lord. Napansin ni Eshield na tila may iniisip si Modok, tinanong niya agad ang binata kung ayos lang ba ito. Mas hinigpitan naman ni Modok ang hawak niya sa kanyang pendant bago sumagot na may malalim lamang siyang iniisip. Pagkatapos ay binitiwan niya ang pendant at sinabi kay Eshield na kumain na sila bago pa lumamig ang pagkain. Maya-maya, sinabi ni Eshield na may gusto sana siyang hilingin. Ipinaliwanag niya na pakiramdam niya ay parang may distansya sa pagitan nila tuwing tinatawag siya ni Modok na prinsesa. Ngumiti ang dalaga at sinabi niyang gusto niyang tawagin na lamang siya nitong Eshield kung ayos lang dito. Habang nakatingin sa kanya, biglang naalala ni Modok si Hwayon. Napangiti siya nang maalala ang babaeng mahal niya at pagkatapos ay sinabi niyang wala naman dong problema roon. Lumipas ang ilang oras at natapos nang kumain sina Modok at Eshield. Habang nagpupunas ng bibig si Modok, lumapit naman si Jerome at tinanong nito kung nasarapan ba sila sa pagkain bago ibinalitang tapos na ang kanilang usapan kasama ang Tensten firm. Nagulat si Eshield nang marinig ang pangalang Tensten. Tinanong niya agad si Jerome kung may lugar ba sa Drake Kingdom na ganoon ang pangalan. Doon napagtanto ni Modok na nagkamali siya nang nasabi, inamin niyang wala sa Drake Kingdom ang Tensten. Nasa Gaia Kingdom pala sila. Labis namang nagulat si Eshield matapos marinig iyon. Ang Gaia Kingdom ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente. Isa rin itong bansang pinamumunuan ng mga reyna at kilala bilang kaharian ng kababaihan. Maging ang kanilang Night Order ay puro ding babae. Sinasabing kayang makipagsabayan ng kanilang hukbo sa Wyvern Knights ng Ziba Empire kaya napaisip si Eshield matapos marinig ang katotohanan. Alam niyang malayo na siya sa White Castle, pero hindi niya inakalang nasa Gaia Kingdom na pala siya. Nag-aalala rin siya na baka magdulot ng problema sa pagitan ng mga kaharian ang kanyang pagdating doon. Habang tahimik siyang nag-iisip, umubo si Jerome upang makuha muli ang kanyang atensyon. Agad namang humingi ng paumanhin si Eshield at sinabing maaari na itong magpatuloy. Sinabi ni Jerome na ayos lamang iyon. Pagkatapos ay ibinalita niya kay Modok na sobrang patok sa Gaia Kingdom ang Ice Ogre Leather na kanilang binibenta. Dagdag pa niya, may bago dong mungkahi si Luisa. Gusto raw nitong magpatayo ng pabrika roon upang direkta na silang makagawa at makapagbenta ng mga produktong leather. Nagtaka naman si Modok kung bakit kailangan pa nilang gumawa ng ibang produkto kung mabenta naman na daw mismo ang leather. Ipinaliwanag ni Jerome na karamihan sa mga maharlika at maging ang reyna ng Gaia Kingdom ay mga babae kaya kapag nakagawa sila ng mga damit, bag, at iba pang produktong magugustuhan ng mga ito, mabilis iyong magiging uso sa buong kaharian. At kapag nangyari iyon, mas lalaki pa daw ang kanilang kikitain. Sinabi rin ni Jerome na may kakilala si Luisa na isang tanyag na craftsman mula sa Caroline at handa na raw silang magsimula anumang oras basta aprubahan lamang ni Modok ang plano. Natuwa naman si Modok nang marinig iyon, napagtanto niyang tama ang naging desisyon niyang gawing tagapamahala si Luisa. Agad niyang sinabi kay Jerome na ibibigay niya ang lahat ng leather na kailangan nila at maaari na silang magsimula ng produksyon. Yumuko naman si Jerome bilang pagtanggap sa utos. Pagkatapos ay sinabi niyang sobrang bilis mabenta ng kanilang mga produkto dahil nauubos agad ang lahat ng leather sa mismong araw na dumarating ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may malakas silang narinig na ingay. Agad na napalingon sina Modok at Jerome. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang malaking gusaling nasusunog. Nagulat si Jerome nang makita iyon. Sinabi niyang malapit sa lugar na iyon ang kanilang kumpanya at posibleng kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Agad namang sinabi ni Modok na pupuntahan niya ang lugar upang tingnan ang sitwasyon. Inutusan niya si Jerome na manatili kasama si Eshield, ngunit nag-alala si Jerome at tinanong kung talagang mag-isa lamang siyang pupunta. Bago pa makasagot si Jerome, sinabi naman ni Eshield na sasama rin siya. Sinabi ni Modok na sandali lamang siya at agad ding babalik,
Pagkatapos sabihin iyon, tumalon siya mula sa balkonahe. Pagkaalis ni Modok, sinabi agad ni Eshield kay Jerome na kailangan nilang sumunod. Nagulat naman ang mage sa kanyang sinabi, ipinaliwanag ni Eshield na hindi niya kayang manatili lamang at maghintay habang nasa panganib si Modok. Kaya dahil dito, wala nang nagawa si Jerome kundi ang sumunod sa prinsesa. Pagdating nila sa lugar ng sunog, makikita ang maraming taong nagkakagulo. May isang babaeng umiiyak habang pinapanood ang kanyang tindahang nilalamon ng apoy. Hindi niya matanggap na mawawala na lamang ang tindahang buong buhay niyang pinaghirapan. Maging ang ibang mga negosyante sa paligid ay desperado ring sinusubukang iligtas ang kanilang kabuhayan. Pagdating ni Modok, agad niyang napansin na mas malaki pala ang sunog kaysa sa kanyang inaasahan. Habang nakatingin siya sa nasusunog na gusali, may tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya sina Eshield at Jerome. Humingi agad ng paumanhin si Eshield dahil sumunod sila. Sinabi niyang hindi niya kayang basta na lamang maghintay dahil sobra siyang nag-aalala para kay Modok. Hindi naman nagawang pag-alitan ni Modok ang dalaga dahil alam niyang ganoon din ang gagawin niya kung magkabaligtad sila ng sitwasyon. Habang nakatingin siya kay Eshield, may narinig siyang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa loob ng gusali. Agad naman siyang napalingon sa direksyon ng apoy. Nagtaka naman si Eshield kung ano ang nakita ni Modok. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis nang tumalon si Modok papunta sa nasusunog na gusali. Nakakita siya ng bintana sa itaas na palapag at agad iyong binasag upang makapasok sa loob. Paglapag niya sa loob ng gusali, mabilis niyang ginamit ang Ice White Divine Palm upang palamigan ang paligid at mabawasan ang init ng apoy. Nagbanggaan ang malamig na enerhiya ni Modok at naglalagablab na apoy ng gusali, dahilan upang kumalat ang napakalakas na malamig na hangin sa buong silid. Ginamit ni Modok ang kanyang braso upang protektahan ang sarili habang sinusuri ang paligid. At doon, may nakita siyang isang babae na nakahandusay sa sahig. Agad naman niya itong nilapitan at sinuri ang pulso, sa kabutihang palad, buhay pa ito. Mabilis niyang binuhat ang babae at isinakay sa kanyang balikat. Napaisip si Modok na himalang buhay pa ang babae matapos maipit sa ganoon kalaking sunog. Ngunit bago pa siya makalabas ng gusali, biglang bumagsak ang malaking kahoy na sumusuporta sa kisame. Bago pa man tumama ang kahoy kay Modok, agad niyang pinakawalan ang kanyang enerhiya at sa isang iglap, nagyelo ang buong paligid nito. Hindi lamang ang itaas na palapag ang natabunan ng yelo, kundi pati ang buong gusali ay nabalot ng malamig na chi. Nagulat si Jerome sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala sa lawak at kontrol ng kapangyarihan ng kanyang master. Sigurado daw siyang ang ganitong antas ng mahika ay maihahambing sa isang Ninth Circle Mage. Habang nakatingin siya sa gusali, may isang taong dahan-daang lumabas mula rito. Agad na lumiwanag ang mukha ni Eshield nang makita niya kung sino iyon. Si Modok pala ang lumabas sa gusali. Sa bawat hakbang ng binata, nagyayelo ang lupa na kanyang tinatapakan. Samantala, lumipat ang eksena at ipinakita ang isang prinsesa na nakikipag-usap sa isang lalaki na malapit sa furry place. Habang nagbubuhos ng alak ang lalaki, sinabi nitong may mga senyales ng rebelyon sa kaharian. Hindi natuwa ang prinsesa sa kanyang narinig at agad niyang tinanong kung sino ang may lakas ng loob na magtaksil sa kaharian. Ngunit matapos niyang magsalita, bigla siyang nahilo. Lumabo ang kanyang paningin at nakita niyang nakangiti ang lalaki habang inaabot siya. Pagmulat niyang muli ng kanyang mga mata, si Modok agad ang kanyang nakita. Napansin ng prinsesa na nasa ibang silid na siya, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa dining room, nakita niya sina Modok at ang iba pang kasama nito na kumakain. Lumapit si Luisa at tinanong kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Tinanong naman ng prinsesa kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Luisa na kasama siya ngayon ng Caroline Merchant Group. Naalala ng prinsesa na ang grupong ito ang naging tanyag dahil sa kanilang leather trade. Nagtaka siya kung bakit walang nakakakilala sa kanya. Tinanong niya kung may taga-Gaia Kingdom ba sa grupo nila. Sinabi ni Luisa na sila ay mula sa Caroline Village sa hilagang bahagi ng Drake Kingdom. Pagkatapos nito, tinanong ng prinsesa kung sino ang nagligtas sa kanya. Itinuro ni Luisa si Modok at sinabing ito ang Lord ng Caroline at ang sumagip sa kanyang buhay. Agad namang naglumiwanag ang mga mata ng prinsesa at lumapit ito kay Modok at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Sylar McMahon,
Nagulat sina Eshield, Jerome, at maging si Louisa nang marinig ang pangalan nito. Nagtaka naman si Jake kung sino si Sylar. Dahil dito, nina si Louisa at tinawag siyang tanga. Ipinaliwanag niya na si Sylar ang pangalawang prinsesa ng Gaia Kingdom. Sa edad na 25, naabot na nito ang antas ng Swordmaster at isa rin siya sa pinakasikat na tao sa kaharian at captain ng Royal Knights. Agad yumuko sina Louisa at Jake upang humingi ng paumanhin sa prinsesa, ngunit sinabi ni Sylar na ayos lamang iyon dahil hindi naman daw sila taga Gaia Kingdom. Habang nag-uusap ang lahat, nagsimulang kabahan si Eshield. Alam niyang malaking problema ang maaaring mangyari kapag nalaman ni Sylar ang kanyang tunay na pagkatao. Napansin naman iyon ni Modok ang panginginig ni Eshield. Maya-maya, sinabi ni Sylar na gusto niyang gantimpalaan si Modok dahil sa pagliligtas sa kanya at inanyayahan niya itong pumunta sa kastilyo. Ngunit agad iyong tinanggihan ni Modok, sinabi niyang kailangan niyang bumalik sa kanyang sariling bansa. Nagulat si Sylar sa naging sagot nito. Samantala, kinabahan naman si Louisa dahil malaking kawalang galang daw ang tumanggi sa alok ng royal family. Upang mabawasan ang tensyon, agad na binago ni Louisa ang usapan. Tinanong niya si Sylar kung paano ito napunta sa nasusunog na gusali. Doon inamin ni Sylar na si Baron Dayton ang nagtaksil sa kanya. Hindi siya makapaniwala na tinangka siyang patayin ng taong pinagkatiwalaan niya. Ipinaliwanag din niya na nilason siya at sinunog ang gusali upang maitago ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos nito, muli niyang sinabi kay Modok na gusto niyang bayaran ang utang na loob niya rito. Ngunit bago pa makapagsalita si Modok, malakas na umungol ang tiyan ni Sylar. Agad na mula sa hiya ang prinsesa. Dahil dito, sinabi ni Modok na mukhang pagkain ang pinakagusto nito sa ngayon. Nainas si Sylar at tinawag siyang bastos, ngunit ipinaliwanag ni Modok na malamang ay gutom lamang daw ito dahil hindi pa nakakakain mula pa kahapon. Dahil dito, umupo si Sylar at nagsimulang kumain ng steak habang pilit pinipigilan ang inis niya kay Modok. Habang kumakain, napansin niya ang isang espada sa silid, tinanong niya kung sino ang may-ari nito. Sinabi ni Modok na sa kanya ang espada. Naging interesado si Sylar sa kakayahan ng binata kaya dahil isa siyang swordmaster, gusto niyang malaman kung gaano kalakas si Modok, hinamon niya ito sa isang spar pagkatapos nilang kumain. Nagulat naman ang lahat sa kanilang narinig. Ngunit walang pag-aalinlangang tinanggihan ni Modok ang hamon niya. Ayon kay Modok, hindi siya nakikipaglaban sa mga taong mas mahina kaysa sa kanya. Dahil dito, lalong nainis si Sylar. Hindi siya makapaniwalang minamaliit siya ni Modok kahit isa siyang swordmaster. Pinakawalan niya ang kanyang aura habang mahigpit na hawak ang mga kubyertos. Pagkatapos ay ngumiti siya at tinanong si Modok kung natatakot ba itong matalo sa kanya. Nagulat ang lahat dahil lantaran niyang pinuprovoke ang ating binata. Sa wakas, tumayo si Modok at hinawakan ang kanyang espada. Makikita ang bahagyang galit sa kanyang mukha habang sinasabing sumunod sa kanya ang prinsesa sa labas. Pagkatapos ay sinabi niya na ipapakita niya rito ang isang teknik na hindi nito kailanman makakalimutan. Nagpunta ang grupo sa labas at huminto sa gitna ng isang malawak na damuhan. Magkaharap na nakatayo sina Modok at Sylar habang tahimik na pinapanood ng iba ang dalawa. Sinabi ni Sylar na susundin nila ang rules ng mga knight. Walang gagamit ng mana, at ang unang mapapasuko sa kalaban ang siyang mananalo. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Modok ang kondisyon. Lumapit naman si Jerome at pinaalalahanan ang kanyang master na prinsesa ng Gaia Kingdom si Sylar. Kapag nagkaroon daw ito ng kahit maliit na sugat, posible silang magkaroon ng diplomatic problem. Ngunit kalmadong sinabi ni Modok na naiintindihan niya iyon. Pagkatapos ay pinatigil niya si Jerome sa pagsasalita, ngumiti si Sylar at tinanong kung handa na ba ang ating binata. Sa isip ng prinsesa, marami na siyang nakalaban na lalaking mayabang katulad ni Modok. Ngunit sa huli, lahat ng iyon ay lumuluhod din sa kanyang harapan. Habang iniisip iyon, ngumiti siya ng may kumpiyansa sa sarili. Bigla niyang iniikot ang kanyang espada upang tumama rito ang sikat ng araw at misinagan ang mga mata ni Modok. Mukha namang nainis ang ating binata sa simpleng trick na iyon at hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sylar at agad siyang sumugod. Ngunit sa simpleng pagangat lamang ng espada ni Modok, naharang agad ang kanyang surprise attack. Nagulat si Sylar dahil hindi niya inaasahang ganoon kadaling mababasa ng binata ang kanyang galaw. Mabilis siyang umikot at muling umatake mula sa likuran ni Modok, sunod-sunod niyang itinulak ang kanyang rapier sa napakabilis na galaw.
Ngunit naiwasan ni Modok ang lahat ng iyon sa simpleng paggalaw lamang ng kanyang ulo. Napangiti pa ang ating binata habang umiiwas sa mga pag-atake ni Sylar. Mas lalo namang nena si Sylar kaya binilisan niya ang kanyang mga galaw at paulit-ulit nitong inatake si Modok nang walang tigil. Patuloy namang hinaharang ni Modok ang bawat strike habang dahan-daang napapa-atras. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya mukhang nahihirapan. Napansin ni Sylar na halos walang effort ang bawat depensa ni Modok at tila minimal movement lamang ang ginagamit nito para harangin ang kanyang mga atake. Hindi siya makapaniwalang may kayang hamarang sa mga galaw ng isang swordmaster ng ganoon kadali. Sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili na talagang malakas ang ating binata. Bigla siyang lumapit at malakas na ibinagsak ang kanyang espada at sa lakas ng impact, nabiyak ang lupa. Ngunit mabilis na nakaiwas si Modok sa pamamagitan ng pagtalon paatras. Hindi rin nagpatinag si Sylar at agad siyang tumalon upang habulin ang binata sa ere. Paglapit niya, agad niyang sinipa si Modok ng buong lakas. Nahadlangan man ni Modok ang sipa gamit ang kanyang espada, tumilapon pa rin siya dahil sa bigat ng puwersa nito. Agad niyang itinarak ang espada sa lupa upang mapigilan ang kanyang katawan. Pagtingin niya kay Sylar, napagtanto niyang parang isang mabangis na spearmaster ang prinsesa. Walang tigil ang mga thrust attack nito at parang wala itong balak huminto. Alam ni Modok na kapag ipinagpatuloy pa nila ang laban, masisira ang buo nitong paligid. Dahil dito, nagdesisyon siyang tapusin agad ang laban. Muling sumugod ang dalawa sa isa't isa. Iwinasiwas ni Sylar ang kanyang espada, ngunit mabilis iyong naharang ni Modok. Sinubukan naman siyang sipain ng prinsesa, ngunit muli niya itong nahadlangan gamit ang kanyang espada. Sa isang iglap, mabilis na gumalaw si Modok sa gilid at malakas na sinuntok si Sylar sa tiyan. Dahil doon, nawalan ng balanse ang prinsesa at agad siyang sinunggaban ni Modok sa leeg at malakas na ibinagsak sa lupa. Mabilis sanang tatayo si Sylar, ngunit agad itinapat ni Modok ang kanyang espada sa leeg nito. Sinabi ni Modok na tanggapin na lamang nito ang pagkatalo. Ngunit matigas na tumanggo si Sylar at agad humingi ng rematch. Pumalakpak naman si Jerome at sinabing kahanga-hanga ang ipinakita nilang swordsmanship, iminungkahi niyang bumalik na lamang sila sa loob upang tapusin ang kanilang pagkain. Ngunit seryosong sinabi ni Sylar na kapag hindi tinanggap ni Modok ang rematch, opisyal niyang hahamunin ang Drake Kingdom. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi dahil iyon daw mismo ang kinatatakutan nila. Dahan-daang lumayo si Modok at malamig na sinabi na ang pagtanggap sa pagkatalo ay isa ring katangian ng isang tunay na mandirigma. Dagdag pa niya, parang bata ang ikilos ni Sylar kahit isa itong prinsesa. Dahil dito, galit na tumayo si Sylar, mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao habang binabalot ng aura ang kanyang kamay. Muli siyang sumugod kay Modok at tinanong kung ano ba ang alam nito tungkol sa kanya para pagsalitaan siya ng ganoon. Ngunit bago pa siya makalapit, agad itinapat ni Modok ang kanyang espada sa mukha ng prinsesa. Biglang natigilan si Sylar at dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa habang nanginginig ang kanyang mga mata. Doon niya napagtanto na talo na talaga siya. Hindi man lang niya nakita kung kailan kumilos si Modok. Tinanong ni Modok kung ganoon ba nila tretuhin ang taong nagligtas sa kanila. Sinabi rin niyang hindi ba nito naisip na nagpipigil lamang siya dahil isa itong prinsesa ng Gaia Kingdom. Pinayuhan niya si Sylar na pag-isipan mabuti kung sino ba talaga ang mali sa sitwasyong iyon. Habang nakaluhod sa lupa, nagsimulang mag-isip si Sylar, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang talunin si Modok. Naalala niya ang kanyang kabataan noon, naalala niya kung paano niya ipinakita sa kanyang ina ang medalya matapos manalo muli sa swordsmanship tournament. Sinabi noon ng reyna na kahanga-hanga si Sylar. Tuloy pa nito, na kapag mas lalo siyang lumakas, mapoprotektahan niya ang kanyang ina at kapatid. Hiniling ng reyna na maging espada siya ng Gaia Kingdom. At iyon ang naging buhay ni Sylar. Pinugol niya ang buong buhay niya upang maging malakas at protektahan ang kanyang kaharian. Ngunit ngayon, may isang taong hindi niya man lang kayang maabot. Dahil dito, nagsimula siyang magtaka kung sino ba talaga si Modok. Habang tahimik siyang nag-iisip, lumapit naman si Eshield kay Modok at tinawag ito. Sinabi ni Modok kay Sylar na mas piliin ito ng mabuti ang kanyang magiging kalaban sa susunod. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa bewang ni Eshield at ngumiti rito. Sinabi niyang babalik na sila sa Caroline bukas at kailangan pa nilang tapusin ang kanilang sightseeing.
Tahimik namang sumunod si Eshield habang naglalakad silang palayo. Bago umalis, tinapik pa ni Modok si Jerome sa balikat at inutusang sabihan si Jake na bumili ng ilang espada. Sinabi naman ni Jerome na magiging handa ang mga iyon bago bumalik ang kanyang master. Pagkaalis ni Modok, agad namang tinawag ni Sylar sina Jerome at Luisa. Kinabahan ang dalawa habang lumalapit sa prinsesa. Tinanong ni Sylar kung asawa ba ni Modok si Eshield. Ipinaliwanag ni Jerome na hindi at isa lamang itong noble lady mula sa respetadong pamilya. Mukha namang gamaan ang pakiramdam ni Sylar nang marinig na hindi pa kasal ang dalawa. Pagkatapos ay inutusan niya si Luisa na maghanda ng karwahe dahil babalik na siya sa palasyo. Mula nang maging swordmaster siya, ngayon lamang siya nakatagpo ng taong mas malakas kaysa sa kanya. Napaisip siya kung paano kaya nagbago ang kanyang buhay kung may isang taong tulad ni Modok sa kanyang tabi. Pagbalik niya sa palasyo, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Baron Dayton. Kalaunan, natagpuan nila itong patay sa kanyang basement at may hawak itong liham na nagsasabing hostage ang kanyang pamilya. Ngunit punit na ang kalahati ng sulat kaya iyon lamang ang nalaman ni Sylar. Malaki ang hinala niya. Tinanggal ng killer ang bahagi ng liham na naglalaman ng pangalan ng mastermind. Patuloy na nag-imbestiga si Sylar tungkol sa taong nagtangkang pumatay sa kanya, ngunit wala siyang makitang malinaw na ebidensya. Iisa lamang ang taong matindi niyang pinaghihinalaan. Sa sumunod na eksena, may isang maid na nagsabing dumating na si Sylar. Inutusan naman ng isang tao ang maid na papasukin siya. Pumasok si Sylar sa isang greenhouse at nakita niya roon ang isang batang babae na tahimik na umiinom ng tsaa. Ang babaeng iyon pala ang unang tagapagmana ng trono ng Gaia Kingdom. At siya rin ang taong pinaghihinalaan ni Sylar ng higit sa lahat. Ang kanyang pangalan ay Loin McMahon. Tahimik na umupo si Sylar kasama ang kanyang kapatid na si Loin sa loob ng greenhouse. Halatang nagulat si Loin nang marinig na muntik nang mapatay si Sylar ni Baron Dayton. Ipinaliwanag ni Sylar na nilagyan siya ng droga ng Baron bago sinunog ang buong gusali. Sinabi rin niyang siguradong namatay na siya kung walang taong nagligtas sa kanya sa tamang oras. Agad namang tumayo si Loin at inutusan ang mga tauhan na dalhin sa kanya si Baron Dayton. Ngunit pinigilan siya ni Sylar at sinabing wala nang saysay iyon. Ayon sa prinsesa, patay na ang Baron nang matagpuan niya ito. Naniniwala siyang pinatay ito ng tunay na mastermind upang walang matirang ebidensya. Biglang niyakap ni Loin si Sylar at tinawag itong kanyang pinakamamahal na kapatid. Nagulat si Sylar sa naging reaksyon nito. Sinabi ni Roy na akala niya ay magiging ligtas si Sylar dahil isa itong swordmaster, ngunit naging pabaya raw ito. Habang nagsasalita, may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Loin na agad napansin ni Sylar. Kahit sinasabi nitong masaya siyang ligtas ang kanyang kapatid, pakiramdam ni Sylar ay hindi totoo ang ipinapakita nito. Sa unang pagkakataon, naisip niyang tila nadismaya pa si Loin dahil hindi siya namatay. Kahit halos lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanyang kapatid, pilit pa ring kinukumbinsi ni Sylar ang sarili na hindi iyon posible dahil wala pa siyang matibay na patunay. Ayaw niyang sirain ang relasyon nilang magkapatid. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, bigla niyang naalala si Modok. Naisip niya kung ano kaya ang gagawin ng binata sa ganitong sitwasyon. Dahil dito, ngumiti si Sylar at hinawakan ang balikat ni Loin. Tinanong niya kung sasama ba ito sa royal delegation para sa kaarawan ni King Tomilova. Sumagot naman si Loin na oo, pagkatapos ay tinanong ni Sylar kung maaari bang siya na lamang ang pumunta kapalit nito. Nagtaka si Loin dahil alam niyang hindi mahilig si Sylar sa mga royal gathering at political event. Mabilis namang may pumasok na ideya sa isip nito, ngumiti siya at tinanong kung taga Drake Kingdom ba ang lalaking nagligtas kay Sylar. Agad na mula ang mukha ng prinsesa nang marinig yun kaya mas lalo pa siyang tinukso ni Loin at tinanong kung gusto ba niyang makita muli ang lalaking iyon. Dahil dito, mabilis na tumayo si Sylar at sinabing wala iyong ibig sabihin. Ngunit ngumiti lamang si Loin dahil kitang-kita niya ang reaksyon ng kanyang kapatid. Lumipas ang 3 araw matapos bumalik si Modok mula sa Tensten. Matapos ang pag-atake ni Justin, itinuring ng delikado ang mga sekreto tulad ng wyverns at glacial flower dahil maaaring matuklasan iyon ng kanilang mga kaaway. Dahil dito, inilipat nila ang kanilang mga opisyal na transaksyon at pampublikong aktibidad sa dati nilang kastilyo bago nila natagpuan ang White Castle. Habang inaayos ni Modok ang kanyang kasuotan, naalala niyang araw na pala ng pag-alis ni Eshield.
Kasabay nito, naalala rin niya ang sinabi ni Jerome tungkol sa posibilidad na umatake si Sylar. Ayon sa Midge, kailangan nilang palakasin agad ang kanilang puwersa bilang paghahanda. Lumabas si Madoc mula sa kanyang opisina at nakahinga siya ng maluwag nang makitang tahimik ang paligid. Ngunit pagsara pa lamang niya ng pinto, biglang lumitaw si Jerome mula sa pinto. Nakapatong pa si Condell sa ulo nito, agad lumapit ang mage at sinabing baka umatake si Sylar anumang oras. Ayon kay Jerome, kailangan na nilang simulan agad ang military reinforcement strategy. Habang nagsasalita siya, may isa pang boses na nagsabing nag-aalala rin daw ito. Ito pala ay si Eshield. Ipinaliwanag ng prinsesa na si Sylar ay prinsesa ng Gaia Kingdom kaya posibleng lumaki ang issue at maging diplomatic problem ang nangyari. Naiintindihan ni Madoc ang kanilang pag-aalala, ngunit hindi naman siya gaanong nababahala. Sa panahon niya sa Central Plains at Murim Alliance, marami na siyang nakitang tunay na martial artist. Alam niyang ang isang taong tulad ni Sylar ay hindi basta-bastang magsusumbong tungkol sa kanilang laban. Kampante siyang naiintindihan nito ang kanyang intensyon. Sinabi niya sa lahat na huwag masyadong mag-alala, pagkatapos ay may inilabas siyang maliit na kahon mula sa kanyang damit at iniabot iyon kay Eshield. Sinabi niyang gamitin iyon para kontakan siya kapag may nangyaring masama. Pagkabukas ng kahon, agad nagulat si Eshield sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Madoc na isa iyong communication stone na gawa mula sa Mana Stone. Ayon sa kanya, kaya nitong magpadala ng mensahe sa malalayong distansya kahit walang mage. Sinabi rin niyang maaari itong gumana kahit mula pa daw sa kapital ng kaharian. Namangha si Eshield nang marinig yun, sinabi naman ni Madoc na maaari siyang kontakan anumang oras na gustuhin nito. Sa entrance ng White Castle, naghahanda ng umalis ang karwahe ni Eshield. Lumapit si Madoc at marahang bamulong sa prinsesa. Ipinaalala niyang hindi pa alam ng mundo ang tungkol sa communication stones kaya dapat lamang itong gamitin kapag mag-isa siya upang maiwasang mabunyag ang kanilang sikreto. Sinabi rin niyang susundan sila ni Jake mula sa himpapawid upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Napangiti naman si Eshield matapos marinig iyon. Ramdam niya kung gaano siya pinahahalagahan ni Madoc sa pamamagitan ng mga kilos at salita nito. Bago sumakay sa karwahe, lumingon siya kay Madoc habang nakangiti at nagpasalamat dito. Tahimik namang pinanood ni Madoc ang papalayong karwahe, doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang agwat ng kanyang kasalukuyang estado kumpara kay Eshield. Pakiramdam niya ay parang langit at lupa ang pagitan nila. Kung gusto niyang maging lalaking karapat-dapat para kay Eshield, kailangan niyang mas itaas pa ang kanyang status at kapangyarihan. Dahil dito, sinabi ni Madoc na oras na upang bisitahin niya ang isang lugar. Agad namang sumunod si Jerome sa kanyang master at pagdating nila roon, nagulat ang mage sa kanyang nakita. Maraming walang malay na katawan ang nakahandusay sa sahig. Tinanong niya si Madoc kung sino ang mga taong iyon. Ipinaliwanag ng ating binata na sila ang mga assassin na nagtangkang pumatay sa kanya. Nagtaka si Jerome kung sila ba ang mga assassin na ipinadala ni Justin. Kinumpirma naman iyon ni Madoc at sinabing oo. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga katawan, tinanong ni Jerome kung alam ba ni Justin na buhay pa ang mga ito. Sinabi ni Madoc na malamang iniisip ni Justin na matagal nang patay ang kanyang mga tauhan. Habang tinitingnan ng mga assassin, halatang hindi nasiyahan si Madoc. Ikinulong niya ang mga ito ng walang pagkain upang subukan kung gaano sila katagal mabubuhay. Ngunit hindi siya makapaniwalang ganito na agad ang kondisyon nila matapos lamang ang 10 araw. Ayon kay Madoc, kumpara sa mga assassin sa Central Plains, kulang ang mga taong ito sa survival skills at mental endurance. Habang nagmamasid, may napansin si Madoc, dalawa sa mga assassin ang mukhang may potensyal. Dahil dito, inutusan niya si Jerome na bigyan ng pagkain ng mga assassin kasama si Sword. Agad namang sumunod ang mage sa utos ni Madoc. Napabuntong hininga si Madoc nang maisip niyang matatagalan pa bago maging kapaki-pakinabang ang mga ito. Sa sumunod na eksena ay makikita nating halos lamunin ng mga assassin ang pagkain sa sobrang gutom. Pinayuhan naman sila ni Sword na dahan-dahan lamang sa pagkain. Habang pinapanood sila, hindi napigilan ni Jerome na tanungin ang kanyang master. Nais niyang malaman kung bakit nito pinananatiling buhay ang mga assassin. Doon ibinunyag ni Madoc na plano niyang sanayin ang mga ito bilang sarili niyang assassination squad. Nagulat si Jerome nang marinig iyon, tinanong niya kung bakit pa kakailanganin ni Madoc ng assassination squad.
Ngunit matapos niyang sabihin iyon, bigla siyang kinabahan. Naisip niya kung balak bang magpadala ni Modok ng assassin sa Gaia Kingdom bago pa sila umatake. O baka naman plano nitong bumuo ng Ice Wyvern Unit at Assassination Squad upang magsimula ng rebelyon. Hindi malaman ni Jerome kung ano ba talaga ang nasa isip ng kanyang master. Ipinaalam ni Jerome sa kanyang master na baka sumusobra na ang kanilang puwersa. Ayon sa kanya, malaking peligro ang pagkakaroon ng Ice Wyvern Unit at Assassination Unit sa loob ng isang teritoryo. Sinabi niyang nakalusot lamang sila sa nakaraang inspeksyon dahil sa biglaang pagbisita ni Eshield. Ngunit kapag nagkaroon muli ng inspeksyon, maaari silang mapagbintangang nagbabalak maghimagsik laban sa kaharian. Ngunit tila walang naririnig si Modok. Habang nagsasalita si Jerome, si Eshield lamang ang laman ng isip ng binata. Bago umalis ang prinsesa, sinabi nitong malapit na ang kaarawan ng hari at tinanong siya kung pupunta rin ba siya sa kabisera. Dahil dito, ibinunyag ni Modok ang kanyang plano. Sinabi niyang gagamitin niya ang birthday celebration ng hari bilang turning point ng kanyang teritoryo. Panahon na raw para pumasok siya sa sentro ng politika. Nagulat si Jerome sa kanyang narinig, hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganoon kaambisyoso ang kanyang master. Ngunit diretso lamang ang sagot ni Modok. Sinabi niyang kailangan niyang maging duke kung nais niyang magkaroon ng pagkakataon kay Eshield. Ngunit upang maabot ang posisyong iyon, kailangan niyang harapin ang hindi mabilang na kalaban. Dahil dito, mahalaga para sa kanya ang assassination unit. Pagkatapos noon, tinawag niya si Short. Tinanong niya kung handa na ba ang buong Blizzard Order. Sumagot naman ang kapitan na nagtipon na ang lahat sa entrada ayon sa utos nito. Sunod namang humarap si Modok sa mga assassin at sinabi niyang dalawa lamang ang pagpipilian nila. Ang una ay maging kanyang tauhan, at ang ikalawa ay mamatay sa kanyang kamay. Natahimik ang buong grupo sa kanilang narinig, ngunit hindi pa roon nagtapos si Modok. Sinabi niyang hindi pa sila karapat-dapat tawaging kanyang subordinate dahil napakapangit pa umano ng kanilang kakayahan. Nagulat ang mga assassin sa insultong iyon. Pagkatapos, ibinunyag ni Modok na naghanda siya ng espesyal na training program para sa kanila. Inutusan niya silang pumili ng armas mula sa mga nakahandang kagamitan sa likuran nila. Matapos iyon, sinabi niyang pumunta sila sa kagubatan at patayin ang sinumang knight na makita nila. Lumipas ang 3 linggo, lumipat ang eksena at dinala tayo sa isang maniebeng kagubatan. Makikita roon ang 3 knight na magkakadikit habang nakataas ang kanilang espada at kalasag. Halatang handa silang salagin ng anumang atake na paparating. Habang nagbabantay sila sa paligid, isang lalaking may hawak na dagger ang biglang sumugod. Agad sinalag ng isang knight ang atake gamit ang kanyang kalasag habang hinablot naman ng dalawa pa ang damit ng assassin at marahas siyang ibinagsak sa lupa. Itinaas ng knight ang kanyang espada, napasanggal ang lalaki habang iniisip na katapusan na niya. Ngunit sa halip na patayin siya, hinablot lamang ng knight ang badge na nakasuot sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon, pinakawalan siya ng 2 knight. Tuwang-tuwa ang mga ito matapos makuha ang badge na dala-dala ng assassin. Sinabi pa ng isa na para na rin nilang napatay ang lalaki. Masaya rin ang kanyang mga kasama dahil hindi na raw sila mapaparusahan ngayong gabi. Tahimik namang naupo ang assassin sa isang tabi habang pilit pinipigilan ang inis. Mula sa itaas ng puno, pinapanood ni Modok ang buong pangyayari habang may hawak na tungkod. 3 linggo na mula nang magsimula ang pinagsamang training ng Blizzard Order at Assassination Unit. Simple lamang ang patakaran, bawat kalahok ay may tig-isang badge kapag ito ay nanakaw o nasira, ituturing ng patay ang may-ari nito. At kapag naubos ang badge ng isang grupo, talo na sila sa laban. Bagamat simple ang patakaran, alam ni Modok na walang mas mabilis na paraan para lumakas ang mga tao kundi ang kompetisyon. Parehong nahahasa ang dalawang panig, habang patuloy silang naglalaban. Habang inoobserbahan ni Modok ang paligid, napansin niya ang isang matingkad na pulang ilaw na kumikislap sa kagubatan. Bahagya siyang napangiti at sinabi niyang may isa na namang nagsimula. Nilagyan ni Jerome ng tracking spell ang lahat ng assassin at kapag may lumabas sa itinakdang lugar, agad tutunog ang alarm nito. Ang assassin na tumakas ay isang binatang may pula at puting buhok. Paulit-ulit itong lumilingon sa likuran habang mabilis na tumatakbo. Ngunit bago pa siya tuluyang makatakas, may boses na tumawag sa kanya. Sinabi ng boses na iyon na ang ika-10 beses na ginagawa nitong pagtakas. Nagulat ang lalaki at agad tumangala,
Doon niya nakita si Modok na nakatayo sa ibabaw ng puno habang nakatingin sa kanya. Ipinaalala ni Modok na ilang beses na niya itong binalaan, sinabi niyang papatayin niya ang lalaki kapag muli itong nagtangkang tumakas. Agad naglabas ng dagger ang assassin. Sinabi niyang wala siyang oras para sa larong ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla siyang tinamaan sa leeg at agad na bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumuhod sa harap ni Modok at humingi ng tawad. Ang lalaking iyon ay si Baker, ang leader ng mga assassin. Nagmakaawa siyang patawarin si Miller. Tinanong naman ni Modok kung bakit desperadong tumatakas ang binata. Doon ibinunyag ni Baker ang nakaraan ni Miller. Ayon sa kanya, naiiba si Miller sa ibang assassin na sumali lamang para sa pera. Noong bata pa ito, pinaslang ang buong pamilya niya at siya lamang ang nakaligtas. Kalaunan, nalaman niyang dadalo sa engranding salo sa kabisera ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Agad na pagtanto ni Modok na iisa lamang ang malaking pagdiriwang na mangyayari sa kabisera sa susunod na buwan at iyon ang birthday celebration ng hari. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa White Castle. Makikita si Modok na tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw mula sa bintana. Sa likuran niya, dahan-daang nagising si Miller. Hindi na nagsayang ng oras si Modok at sinabi niyang ang birthday party ng hari ay babantayan ng daan-daang mage at knight. Tinanong niya si Miller kung talagang iniisip nitong magtatagumpay siyang patayin ang target niya sa ganoong klase ng seguridad. Natahimik si Miller, alam niyang tama ang sinasabi ni Modok. Pagkatapos noon, sinabi ni Modok na dadalo siya sa party bilang isang noble. Nagulat si Miller sa sinabi ni Modok, hindi niya maintindihan kung bakit sinasabi iyon ni Modok. Ngunit ngumiti lamang ang binata. Sa isang malamig at halos baliw na ngiti, sinabi niyang may alok siyang kasunduan. Tutulungan niya si Miller na makapaghiganti. Kapag nagtagumpay sila, kailangan nitong ialay sa kanya ang buong katapatan nito. Hindi makapaniwala si Miller sa kanyang narinig, tinanong niya kung bakit siya ang napili nito gayong maraming assassin ang mas magaling kaysa kanya. Ipinaliwanag ni Modok na ayon kay Baker, si Miller lamang ang naging top-class assassin sa murang edad na 25. Malaki raw ang potensyal nito, bagamat hindi pa sapat ang lakas ni Miller sa kasalukuyan, sigurado si Modok na lalo pa itong lalakas sa hinaharap. Dahil dito, gusto niya itong mapasama sa assassination unit na binubuo niya. Pagkatapos, diretsahan niyang tinanong si Miller kung tatanggapin nito ang alok. Naalala ni Miller ang mga bangkay ng kanyang pamilya at doon ay unti-unti siyang lumuhad sa harap ni Modok. Sinabi niyang handa siyang gawin ang kahit anuman ang kapalit ng kanyang paghihiganti. Nilagpasan lamang siya ni Modok habang sinasabing may kasunduan na sila. Pagkatapos noon, sinabi niyang aalis sila papuntang kabisera makalipas ang ilang araw kaya dapat nang maghanda si Miller. Ngunit bago pa matapos ang usapan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Sevina. Habang may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, masaya nitong sinabi kay Modok na handa na ang ice cream nito. Napatingin si Miller sa dalaga at nabighani siya sa pambihirang ganda nito. Tahimik lamang niyang pinanood si Sevina habang palabas ito ng silid kasama si Modok. Maya-maya, napahawak siya sa kanyang dibdib ng mapansing bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maiwasang mapaisip kung sino nga ba talaga si Sevina. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng isang napakalaking mansyon. Makikita natin si Duke Icarus na nakaupo sa kanyang trono habang halatang galit na galit, nang gigigil itong tumingin kay Justin matapos malaman na nawalan nito ang artifact na binigay niya. Tinawag niyang inutil ang sariling anak. Sinubukan namang magpaliwanag ni Justin, pero agad siyang pinatahimik ng Duke. Dahil dito, yumuko na lamang ang binata habang tahimik na pinapagalitan ng Duke. Hindi nagustuhan ni Duke Icarus ang ginawa ni Modok, pakiramdam niya ay sinisira nito ang kanyang mga plano. Pagkatapos, tinawag niya ang isang lalaking nagngangalang Roxellen. Tinanong niya kung kaya ba nitong ayusin ang sitwasyon. Ngumiti lamang si Roxellen at sinabing huwag nang mag-alala ang Duke, tiwala niyang sinabi na siya na ang baalang pumihil kay Modok. Lumipat ang eksena at makikita naman natin si Modok na nasa isang meeting kasama ang kanyang mga opisyal. Doon niya nalaman na may 6,000 bagong mamamayan ang ililipat mula sa labas ng Thoth City papuntang Caroline. Nalaman din niyang matagumpay silang nakakuha ng 6 na Ice Wyvern eggs. Ang nagbigay ng ulat ay si Max, ang kapitan ng White Castle Guards.
Matapos ang report, tinanong ni Max kung kailan sisimulan ang paglilipat sa mga mamamayan. Sumagot si Madoc na mamaya na nila iyon pag-uusapan ni Jerome. Pagkatapos, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sinabi niyang may mas mahalagang bagay silang kailangang pagdesisyonan. Nagulat ang mga opisyal nang marinig iyon. Pagkatapos, ibinunyag ni Madoc ang kanyang iniisip. Sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang magandang iregalo kay Kamilova para sa birthday nito. Napatulala ang mga lalaki sa kanilang narinig, nagtaka si Madoc kung bakit ganoon ang reaksyon nila. Sinabi niyang kailangan niyang makahanap ng regalong mas maganda kaysa sa ibibigay ni Duke Icarus. Humingi siya ng mga suhestyon sa kanyang mga tauhan, at unang nagsalita si Max. Iminungkahi niyang regaluhan nila ang hari ng Ice Ogre Leather. Ayon sa kanya, sikat ito sa mga merchant at siguradong magugustuhan iyon ng hari lalo na at papalapit na ang winter season. Ngunit umiling lamang si Madoc at sinabi niyang masyadong ordinaryo ang ganoong regalo. Tinanong niya ang iba kung may iba pa silang ideya. Doon naman nagsalita si Osborne, iminungkahi nitong bulaklak na lamang ang ibigay nila. Agad namang nena si Madoc nang marinig iyon, tinanong niya si Osborne kung mukha ba siyang nagbibiro. Kinabahan naman ang lalaki at mabilis na nagpaliwanag, sinabi niyang ang tinutukoy niya ay unglacial flowers. Ipinaliwanag niyang sa Carolyn lamang namumulaklak ang mga iyon kaya napakabihira nitong makita. Nagsalita naman si Jerome at sinabing imposible raw mapalago ang glacial flower sa kabisera dahil nangangailangan ang mga ito ng matinding lamig upang mabuhay. Pagkatapos, nagsalita si Short at sinabi nitong mukhang wala silang ibang pagpipilian kundi iyon na lamang ang gamitin nila. Nagtaka sina Madoc at Jerome sa ibig nitong sabihin. Ngunit bago pa makapagsalita si Short, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Jake habang bakas ang matinding galit sa kanyang mukha. Sinabi niyang hindi na niya kayang palampasin pa ang nangyayari. Dagdag pa niya, tuluyan ng hinaranggan ng gagawang iyon ang lahat ng daan. Hindi agad na intindihan ni Madoc ang sinasabi nito kaya inutusan niya si Jake na magpaliwanag ng maayos. Ipinaliwanag ng binata na si Roxellen, ang Count ng Thoth City, ang kanyang tinutukoy. Sinabi niyang matagal na silang pinagbabayad ng sobrang taas na toll fees at usage fees. Ngunit ngayon, tuluyan na dong isinara ng Count ang lahat ng ruta na dinadaanan nila. Tinanong ni Madoc si Jerome kung hindi ba sila maaaring umiwas sa lungsod o kaya naman ay gamitin na lamang ang Ice Wyverns para lumipad. Ngunit ipinaliwanag ni Jerome na may limitasyon ang cargo capacity ng mga Wyvern. Dahil dito, mahalaga pa rin ang land routes para sa transportasyon ng mga produkto at tao. Pagkatapos, gumamit si Jerome ng magic upang gumawa ng mapa ng mga syudad. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang dumaan sa Thoth City upang makarating sa kabisera mula Carolyn. Dahil hindi alam ng Thoth City na mayroon silang Ice Wyverns, hinaranggan ng mga ito ang land routes upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng kanilang mga kalakal. Napansin din ni Jerome na isinara ang mga daan bago mismo ang Nobles Only Party. Dahil dito, napag-isip-isip niyang sinusubukan ng Count na pigilan si Madoc na makarating sa selebrasyon. Naniwala naman si Madoc na may tinatagong dahilan si Roxellen kaya tinanong niya si Jerome kung bakit desperado itong harangan ang kanyang daraanan. Ipinaliwanag ni Jerome na si Count Roxellen ay lumakas lamang dahil sa suporta ni Duke Icarus. Naniniwala siyang ang Duke mismo ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngumiti si Madoc matapos marinig iyon. Sinabi niyang kung naghahanap ng gulo ang kanilang mga kalaban, dapat lamang silang sumagot. Nagulat si Jerome sa sinabi ng kanyang master at agad niya itong pinigilan at sinabing huwag magsimulan ng territorial war. Nagtaka naman si Madoc kung ano ang ibig sabihin noon. Ipinaliwanag ni Jerome na ang territorial war ay isang digmaan sa pagitan ng mga noble na may sariling teritoryo. Hanggat hindi nilalabag ang batas ng kaharian, kahit ang hari ay hindi maaaring makialam. Ngunit bago magsimula ang territorial war, kailangan munang ipaalam iyon sa hari at opisyal na ideklara ang digmaan laban sa kalaban. Mayroon lamang isang exception. Kapag natapos agad ang digmaan bago makarating sa hari ang balita, maaari na lamang itong i-report matapos mapasuko ang kalaban. Ngumiti si Madoc matapos marinig iyon, pakiramdam niya ay dumating ang digmaan sa tamang oras. Ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang lahat ng matagal nilang pinaghandaan. Pagkatapos, humarap siya kay Short at inutusan niya itong mag-iwan ng maliit na puwersa sa teritoryo at ihanda ang natitirang sundalo para sa deployment. Agad namang tinanggap ni Short ang utos.
Sunod niyang hinarap si Max, inutusan niya itong panatilihing naka-standby ang assassination unit at ipadala si Miller upang mag-scout sa Thoth City. Tinanggap din ni Max ang utos ni MODOK. Pagkatapos, humarap siya kay Jake at inutusan niya itong ihanda ang Wyvern unit para sa deployment. Nagulat si Jake sa kanyang narinig, ipinaalala niya kay MODOK na 20 tao lamang ang miyembro ng kanyang unit kaya tinanong niya kung hindi ba sila masyadong kaunti para sa territorial war. Hindi naman makapaniwala si MODOK sa sinabi nito, tinanong niya si Jake kung tunay ba talaga itong kapitan ng Wyvern Knights. Sinabi niyang hindi nito pinaniniwalaan ang lakas ng Wyverns kahit araw-araw itong kasama ng mga ito. Natigilan si Jake matapos marinig iyon, napagtanto niyang tama ang kanyang master. Alam niyang hindi mahihina ang kanilang Wyverns kaya doon ay lumabas siya ng silid kasama ang iba habang puno ng determinasyon. Desidido siyang ipakita sa lahat ang tunay na kapangyarihan ng Wyvern unit. Isinuot naman ni MODOK ang kanyang itim na robe at pagkatapos, inutusan niya si Jerome na ideklara ang digmaan laban sa Thoth City dahil sa pang-aapi nito sa mga mamamayan ng Caroline at sa pagharang sa kanilang daraanan. Ngunit tumanggi si Jerome, akala ni MODOK ay hindi lamang narinig ng mage ang kanyang utos. Ngunit mabilis niyang napagtantong sinasadya talaga itong tutulan ni Jerome. Tumingin siya rito at pinauulit ang sinabi nito. Ipinaliwanag ni Jerome na isang malaking sugal ang digmaang ito at walang kasiguraduhan ang kanilang tagumpay. Sinabi niyang napakadelikadong isugal ang buhay ng kanilang mga mamamayan. Ipinaalala rin niya na hawak pa ni Count Roxellen bilang hostage ang 6,000 mamamayan. Kapag sila ang unang umatake, maaaring mapahamak ang mga inosenteng tao. Bukod pa rito, 10 beses na mas marami ang puwersa ng Thoth City kaysa sa kanila. At kapag sinuportahan pa sila ni Duke Icarus, lalo lamang lalaki ang kanilang disadvantage. Ngunit kalmado lamang si MODOK, sinabi niyang 2 araw lang ang kailangan niya. Tiwala niyang sinabi kay Jerome na tatapusin niya ang lahat sa loob ng 2 araw. Nagulat si Jerome sa kanyang narinig, sinabi niyang imposibleng mangyari iyon. Ngunit nilagpasan lamang siya ni MODOK, ipinaalala niyang strategist si Jerome at hindi nito dapat ipinapakita ang pag-aalinlangan sa harap ng mga sundalo. Napaisip si Jerome matapos marinig iyon, alam niyang maraming beses nang ginawa ni MODOK ang imposible. Naniniwala siyang baka muli na naman itong gumawa ng himala. Paglabas ni MODOK, agad niyang inutusan ang kanyang mga knight na ihanda si Lilith. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ang kanyang hukbo. Sa kanyang harapan ay naroon ang mga sundalo at Wyvern Knights na naghihintay lamang ng kanyang utos. Ngumiti si MODOK at sa malamig na boses, inanunsyo niya na idinedeklara ng Caroline ang digmaan. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa teritoryo ng Roxland. Makikita natin ang maraming tao na nakagapos ang mga kamay habang pilit silang pinalalakad ng mga sundalo. Inutusan ng isang gwardya ang mga bihag na bilasan ang kanilang paglalakad. Isa sa mga lalaki ang nagtanong kung ano ba ang kasalanan nilang mga taga-Caroline. Pero imbes na sagutin siya, agad itinapat ng gwardya ang sibat nito sa kanyang leeg. Malamig na sinabi ng sundalo na utos mismo ni Count Roxellen na hulihin ang lahat ng mamamayan ng Caroline na makikita sa kanilang teritoryo. Dito natin nalaman na si Roxellen ay isa palang Viscount. Lumipat ang eksena at dinala tayo sa loob ng kastilyo ng Roxland. Makikita natin ang assistant ni Roxellen na nagbibigay ng ulat, sinabi nito na nahuli na nila ang lahat ng taga-Caroline sa kanilang nasasakupan. Tinanong naman ni Roxellen kung may kakaiba bang nangyari. Ipinaliwanag ng assistant na wala ng mga merchant na pumupunta sa harap ng kanilang kastilyo para makipagkalakalan. Ngumiti si Roxellen matapos marinig iyon. Sinabi niyang sa wakas ay naintindihan na ng mga tao na hindi nila bubuksan ang mga gate ng Thoth. Alam ni Roxellen na ang nagyayelong lupain ng Caroline ay umaasa lamang sa labas para sa kanilang pagkain. At dahil kailangang dumaan sa Thoth bago makarating sa kabisera, sigurado siyang malapit ng magutom ang buong Caroline. Naniniwala rin siya na wala ng kawala si MODOK sa kanilang plano. Kapag hindi ito dumalo sa noble gathering at sa kaarawan ng hari, automatiko itong aalisan ng titulo bilang Lord. At sa oras na mangyari iyon, plano ni Roxellen na agawin ang buong Caroline. Pakiramdam niya ay perpekto na ang lahat ng kanyang plano. Habang nakangiti, sinabi niyang isang malaking kasalanan ang kalabanin si Duke Icarus, isang taong mas makapangyarihan pa kaysa sa hari.
Iniisip pa nga niya na maaari siyang maging marquis kapag naging matagumpay ang kanyang plano. Ngunit habang abala siya sa pag-iisip, bigla niyang napansin ang isang malaking anino sa kanyang bintana. Mabilis na napalingon sina Rox Ellen at ang kanyang assistant sa bintana. Laking gulat nila nang may napakalaking nilalang na iris sa bintana at dumiretso sa loob ng silid. Ang nilalang pala na iyon ay si Lilith. Hindi makapaniwala si Rox Ellen nang makita ang isang wyvern sa loob ng kanyang kastilyo. Hindi niya maintindihan kung paano nakapasok ang isang halimaw mula sa Lazar Mountain sa kanyang teritoryo. Maya-maya ay lumapit si Madoc, direkta niyang tinanong si Rox Ellen kung siya ba ang Viscount ng lugar na iyon. Nagulat si Rox Ellen at agad tinanong kung sino siya. Kalmadong ipinakilala ni Madoc ang sarili bilang Lord ng Caroline. Nanlaki ang mata ni Rox Ellen nang marinig iyon, doon niya napagtanto na kaharap niya mismo si Baron Blizzard. Pero bago pa siya makapagsalita, may mabilis na bagay na pinakawalan si Madoc. Mabilis itong dumaan sa gilid ng tenga ni Rox Ellen bago bumagsak sa sahig. Nagulat silang lahat nang makitang papel lamang pala iyon. Ngunit sa lakas ng puwersa, bumutis pa rin ito sa sahig ng opisina. Pagkatapos noon, diretsahang sinabi ni Madoc na nagdedeklara siya ng digmaan laban kay Rox Ellen. Sinabi rin niyang babalik siya makalipas ang isang oras. At pagkatapos sabihin iyon, agad siyang umalis sakay ni Lilith. Ilang minuto ang lumipas, nagmamadaling pumasok ang ilang sundalo sa opisina ng Viscount at tinanong nila kung ayos lamang ba ito. Napansin nila ang wasak na bintana ngunit wala silang ideya kung ano ang nangyari. Habang nakatingin sa labas, nakita ni Rox Ellen si Madoc na lumilipad palayo sakay ng wyvern. Sa kabilang banda, habang nasa himpapawid, tahimik na inoobserbahan ni Madoc ang buong syudad. Samantala, nagulat naman ang mga sundalo nang makita ang wyvern na lumilipad sa ibabaw ng Thoth. Isa sa kanila, ang nagtanong kung paano nakapasok ang kalaban sa kanilang teritoryo nang walang nakakapansin. Dahil doon, tuluyang nagalit si Rox Ellen at bigla niyang sinampal ang sundalong nagsalita. Bumagsak ang kawawang lalaki sa sahig habang litong-lito sa nangyayari. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang galit ng Viscount. Paulit-ulit niyang sinuntok at sipa ang sundalo habang sumisigaw na wala raw silbi ang kanyang mga tauhan. Sinabi niyang puro lamang sila sweldo ngunit hindi man lang nila napigilan ang pagpasok ng kalaban. Walang kahit isang sundalo ang naglakas loob na pumihil sa kanya, tahimik lamang silang yumuko habang binubugbog niya ang sariling tauhan. Pagkatapos mailabas ang kanyang galit, agad siyang nagbigay ng bagong utos. Inutusan niya ang kanyang administrator na bihisan bilang sundalo ang lahat ng bihag mula Caroline at bigyan ang mga ito ng armas. Nagulat ang administrator at nagtanong kung seryoso ba ito. Ngumiti si Rox Ellen bago sabihin ang tunay niyang plano, gusto niyang palabis ang mga sundalo ng Caroline ang mga bihag upang mapilitan si Madoc na patayin ang sarili niyang mga mamamayan. Labis na nabigla ang administrator nang marinig iyon. Pagkatapos nito, pinulot ni Rox Ellen ang declaration of war ni Madoc at pinunit iyon. Galit niyang sinabi na ibibintang niya kay Madoc ang lahat ng mangyayari. Hindi pa rin siya makapaniwala na may lakas ng loob ang isang bagong lord na magdeklara ng digmaan laban sa kanya. Maya-maya ay lumapit siya sa sirang bintana at tumingin sa mga sundalong nasa ibaba ng kastilyo. Malakas niyang inanunsyo na magsisimula na ang digmaan laban sa Caroline. Sinabi rin niyang bibigyan niya ng malaking gantimpala ang sundalong makakakuha ng pinakamalaking kontribusyon sa gera. Dahil doon, nagsigawan sa tuwa ang mga sundalo, handa silang salakayin at patayin ang mga tao ng Caroline. Habang tumatawa si Rox Ellen na parang baliw, makikita natin ang isang sundalong tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Ang sundalong iyon ay si Miller. Nakadisguise siya bilang isang Thoth Knight at tahimik niyang kinausap si Madoc gamit ang communication stone at tinanong kung narinig ba nito ang sinabi ng Viscount. Sa labas naman ng Thoth City, makikita natin si Madoc na lumilipad sa himpapawid habang hawak ang communication stone. Kalmado niyang sinabi kay Miller na malinaw niyang narinig ang lahat. At matapos niyang sabihin iyon, makikita natin sina Jake at ang buong Wyvern Knight unit sa kanyang likuran. Handa na nilang simulan ang pag-atake. Sa susunod na eksena ay makikita natin ang mga sundalo ng Thoth na nakabantay sa ibabaw ng city walls. Sa ibaba naman ng pader, naroon ang mga bihag mula Caroline. Pinihisan sila bilang mga sundalo at binigyan ng mga armas upang magmukhang tunay na hukbo. Ngunit kahit may hawak silang sandata, halatang nanginginig pa rin sila sa takot.
Alam nilang ginawa lamang silang pain para sa digmaan. Habang pinagmamasdan ng mga bihag mula sa itaas ng pader, hindi maitago ni Roxellen ang kanyang ngiti. Plano niyang sirain si Modok hindi lamang sa laban, kundi pati sa isip nito. Gusto niyang mapilitan ng ating binata na patayin ang sarili niyang mga mamamayan gamit ang sariling mga kamay. Samantala, sa kabilang panig ng battlefield, makikita natin si Modok kasama ang kanyang hukbo. Tahimik ngunit handang-handa na ang lahat para sa pagsalakay. Ngumiti si Modok bago niya iniutos na simulan na ang pag-atake. Pagkarinig ng utos, agad sumugod ang hukbo ng Caroline papunta sa Thoth City. Nagsimulang magpanik ang mga bihag nang may mapansin silang paparating mula sa himpapawid. Unti-unting nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nila ang 12-dosenang wyvern na mabilis na lumilipad sa ere. May mga knight na nakasakay sa bawat wyvern, at bawat isa sa mga ito ay may bitbit na napakalalaking bato. Napahiyaw ang isa sa mga sundalo ng Thoth at sinabi nitong mga wyvern knight ang mga iyon. Ngunit huli na ang lahat, bago pa makapaghanda ang depensa ng Thoth, sabay-sabay nang ibinagsak ng mga wyvern knight ang malalaking bato mula sa langit. Sa isang iglap, yumanig ang buong syudad. Direktang tinamaan at nawasak ang city walls, maraming sundalo ang tumilapon dahil sa lakas ng impact ng mga batong nahuhulog. Kasabay nito, nagsimulang bumagsak ang mga sirang pader papunta sa mga bihag na taga Caroline. Agad na niyakap ng isang ina ang kanyang anak habang nakapikit sa takot, akala niya ay katapusan na nilang dalawa, ngunit ilang segundo ang lumipas at wala pa ring bumabagsak sa kanila. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Jerome na nakatayo sa kanilang harapan. Ginamit ng mage ang kanyang magic upang pigilan ang pagbagsak ng mga bato. Pagkatapos noon, agad niyang tinawag ang Blizzard Knights at sinabi niyang ang mga sundalong nasa labas ng pader ay hindi kalaban kundi mga mamamayan ng Caroline. Inutusan niya ang first unit na ilikas agad ang lahat ng bihag sa ligtas na lugar. Hindi makapaniwala ang mga tao ng Caroline at akala nila ay tuluyan na silang isinakripisyo. Habang inililikas ang mga bihag, inutusan naman ni Jerome ang natitirang tropa na pasukin ang wasak na city walls. Sinabi niyang oras na para ipakita ng Caroline ang tunay nitong lakas. Si Max ang nanguna sa paglusob kasama si Schward, mabilis nilang pinabagsak ang mga sundalo ng Thoth. Halos walang makalaban sa kanila. Habang nagpapatuloy ang laban, tuluyang naguluhan si Roxellen sa mga nangyari. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng Caroline na mga bihag lamang ang mga sundalong nasa labas ng pader. Mas lalo pa siyang nabahala nang makita niyang tumatakbo sa takot ang sarili niyang hukbo, ngayon lamang niya nakita ang ganitong kalakas ng Caroline. At nang may isang wyvern na lumapag mismo sa ibabaw ng city walls, tuluyan nang bumagsak ang moral ng kanyang mga sundalo. Sa himpapawid naman, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Modok ang buong laban, ngunit maya-maya ay nagpasya na rin siyang kumilos. Tumalon siya mula kay Lilith at maayos na lumapag sa lupa. Nagulat ang mga sundalo nang makita siyang mag-isa, iniisip nila na may pagkakataon silang mapatay siya dahil wala itong kasama, kaya agad silang sumugod kay Modok ng sabay-sabay. Ngunit hindi man lang natinag ang ating binata at itinaas lamang niya ang kanyang kamay bago siya mabilis na dumaan sa gitna ng mga sundalo. Habang dumadaan, bahagya niyang tinapik ang katawan ng bawat isa gamit ang kanyang mga daliri. Pagkalampas niya sa kanila, marahan niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at sa isang iglap, biglang sumabog ang yelo mula sa mga bahagi ng katawan na kanyang nahawakan. Walang nagawa ang mga sundalo habang unti-unting winuwasak ng yelo ang kanilang mga katawan. Matapos patumbahin ang mga kalaban, napalingon si Modok sa direksyon ng kagubatan. Doon niya nakita si Lilith. Sa loob ng kagubatan, nanginginig naman sa takot ang ilang knight ng Thoth. Hindi nila maalis ang tingin sa wyvern na nasa harapan nila. Paulit-ulit silang inuutusan ni Roxellen na umatake, ngunit wala ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na lumaban. Sa sobrang galit, sinipan ni Roxellen ang isa sa kanyang mga knight. Sinabi niyang hindi sila karapat-dapat tawaging mga knight kung natatakot sila sa isang halimaw. Sa isip ni Roxellen, kailangan lamang nilang magtagal hanggang dumating ang reinforcement mula kay Duke Icarus. Nauna na kasi siyang nagpadala ng mensahero para humingi ng tulong. Naniniwala siyang mababago pa ang laban kapag dumating ang hukbo ng Duke. Ngunit tuluyan nang nawala ng pasensya ang knight na kanyang sinipa at bigla nitong sinuntok si Roxellen sa mukha dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos noon, agad tumakas ang knight kasama ang kanyang mga kasamahan. Habang tumatakbo, tinawag pa nilang baboy ang Viscount,
sinabi rin nilang mamatay na lamang itong mag-isa kung gusto nitong mamatay. Hindi makapaniwala si Roxellen sa nangyari at galit niyang inutusan ang mga ito na bumalik. Pero wala ni isa sa kanila ang sumunod. Habang nakatingin siya sa kanyang mga tumatakas na sundalo, dahan-daang lumapit si Lilith mula sa kanyang likuran. Ramdam na ramdam niya ang mainit na hininga ng wyvern sa kanyang likod. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang lumapit ito. Ngunit bago pa siya tuluyang kainin ni Lilith, may isang boses ang biglang nagsalita. Sinabi ng tao na sasakit lamang ang tiyan ni Lilith kapag kumain ito ng basura. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Modok. Agad namang umatras si Lilith matapos marinig ang utos ng kanyang master. Nang makita ni Roxellen si Modok, mabilis siyang lumuhod sa lupa at yumuko. Nagmakaawa siyang patawarin siya, sinabi niyang mali siya at tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Pilitan pa niyang ipinaliwanag na sinusunod lamang daw niya ang utos ni Doc Icarus. Habang desperado siyang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, biglang lumapag si Jake sa tabi ni Modok sakay ng kanyang wyvern. May kagat-kagat itong isang sundalo. Ipinaalam ni Jake na nahuli nila ang mensaherong ipinadala ni Roxellen sa duchy ni Icarus. Pagkarinig noon, agad namutla ang Viscount sa takot. Doon niya tuluyang napagtanto na wala na siyang paraan para makatakas. Kalmadong tumingin si Modok kay Roxellen at sinabi niyang siguradong nahirapan ito sa pagsisinungaling at pagtatago ng tunay nitong intensyon. Pagkatapos noon, naglabas si Modok ng napakalakas na enerhiya. Sinabi niyang kailangang bayaran ni Roxlyn gamit ang kanyang buhay ang pang-aapi nito sa mga tao ng Carillon. At nang iwas-iwas ni Modok ang kanyang kamay upang tapusin ang Viscount, biglang lumitaw ang isang malaking magic shield sa harapan ni Roxellen. Nahinto nito ang pag-atake ng ating binata. Nagulat si Jake nang makita iyon, hindi siya makapaniwalang may taong kayang hamarang sa atake ng kanyang master. Dahil dito, dahan-daang lumingon si Modok sa kanyang tabi habang bakas ang galit sa kanyang mukha. At doon natin nalaman na si Jerome pala ang gumamit ng magic upang protektahan si Roxellen. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.